Simula ng magkakakayahan ang Ukraine na tamaan ang mga target sa Russia, isinagawa nito ang estratehiyang pang-impormasyon para pahinain ang makinarya ng digmaan ng Russia. Eksakto at maingat ang bawat atake para sirain kahit isang bahagi ng makinarya. Ang pangunahing layunin ay guluhin ang mga sundalo ng Russia sa unahan ng labanan ng husto para hindi nila magawa ang kanilang mga opensiba. Noong weekend, tinamaan ng Ukraine ang Russia mula malayo. Dahil sa 3 sunod-sunod na pag-atake, nasusunog ang Russia at napatunayang wala itong magawa laban sa Ukraine na nagdulot ng 72 oras na impyerno. Nagsimula ito noong gabi ng Setyembre 12 ayon sa Kiev Independent. Noong gabing iyon, naglunsad ng 4 na oras na pag-atake ang mga drone operator mula ika-14 na Unmanned Aircraft Regiment ng Ukraine gamit ang halos 230 long-range drone. Pinakamalaking air raid ng Ukraine sa isang gabi sa digmaan hanggang ngayon. Bagamat tumama ang mga drone sa iba't ibang target sa Russia, pinakamahalaga noong gabing iyon ang 30 drone ng Ukraine sa rehiyon ng Leningrad. Bakit? Pupunta sila sa Primorsk Oil Pumping Station. Pagsapit ng hating gabi, isa-isang sumisid ang mga drone para pinsalain ang isa sa pinakamahalagang pasilidad ng Russia sa Baltic Sea. Ayon sa British Broadcasting Corporation, ang istasyong ito sa Primorsk ay parang oil port at huling istasyon ng pipeline system sa Baltic. Ibig sabihin, ito ang sentro ng maritime export ng Russia sa Baltic Sea. Pati karamihan ng langis na ibinebenta nila sa ibang bansa, kaya nagagawa ni Vladimir Putin ipagpatuloy ang malupit niyang pananakop sa Ukraine. Tahanan din ng ilang lumang oil tanker ng Shadow Fleet ng Russia, ang Daungan. Noong Setyembre 12, pangunahing target ng Ukraine ang mga tanker na ito. Ayon sa Reuters, tinamaan ng drone ng Ukraine ang 2 Shadow Fleet tanker, Kusto at Kayun. Ang una ay isang Afromax tanker, ayon sa ulat, at kayang magdala ng humigit kumulang 70,000 bariles ng langis. Pagmamay-ari rin ng Afromax ang Kayun, ngunit walang binanggit na datos ang Reuters ukol sa kapasidad nito. Ayon sa Kiev Post, ang Kayun ay isang barkong may bigat na 109,000 tonelada, habang ang Kusto naman ay isang sasakyang dagat na may bigat na 105,000 tonelada. Malamang ligtas ipalagay na napabagsak ng pag-atake ng Ukraine ang 2 barkong kayang magdala ng 14 na milyong bariles ng langis. Malaki ito. Lalo na kung isasaalang-alang kung gaano kahalaga ang langis sa pagpopondo ng digmaan ni Putin. Ayon sa Kiev Post, natamaan din ng Ukraine ang Phosphor, isang 51,000 toneladang barko mula Hong Kong. Kung ang bigat ay tungkol sa langis, ibig sabihin kaya ng Phosphor maglaman ng 3,000 at 1,000 bariles ng langis. Ayon sa Reuters, ang unang 2 barko ay rehistrado sa Seychelles, hindi sa Russia. Binanggit ng Kiev Post na parehong naglalayag ang mga ito sa ilalim ng bandila ng Sierra Leone. Ibig sabihin ay may ilang antas ng paghihiwalay mula sa Russia dito. At nagbibigay ito ng malaking pahiwatig na ang 2 barkong ito ay bahagi o dating bahagi ng Shadow Fleet ng Russia na nagpapahintulot kay Putin na ipagpatuloy ang pagbebenta ng langis habang humaharap ang Russia sa mga parusang ipinataw ng kanluran. Ang Shadow Fleet ng Russia ay isa sa pinakamahalagang sandata nito sa digmaan. Hindi magagamit ng Russia ang sandatang ito laban sa Ukraine. Ayon sa Oxford Analytica, hinati sa 2 dibisyon ang madilim na fleet ng mga tanker at sasakyang pandagat. Ang Grey Fleet ay binubuo ng mga barkong may tila legal na pagmamay-ari, ngunit hindi malinaw ang pinagmulan. Halimbawa ng pagtatangkang sirain ang ugnayan sa Russia ay ang mga barkong pag-aari ng Russia pero nakarehistro sa Seychelles at naglalayag sa ilalim ng bandila ng Sierra Leone. Ang ikalawang division ay ang Dark Fleet na hindi na sinusubukang magmukhang sumusunod sa batas ang Russia gamit ang mga barkong ito. Sa halip, gumagamit ang mga barkong ito ng spoofing para i-jam ang electronic location sensor at pag-disable ng automated identification systems upang mahirapan ang autoridad matukoy kung sila ay naglalayag at saan sila galing o patungo. Sinimulan ng Rusya ang pagtatayo ng kanilang Shadow Fleet matapos ipataw ng kanluran. Ang mga parusan na layuning pigilan silang maghatid ng langis sa dagat patungo sa kanilang maraming customer. Simple lang ang ideya. Pigilan ang mga barko at mapipigilan mo rin ang pagdaloy ng pera papunta sa kaban ni Putin para sa digmaan. Ang tugon ng Rusya
ay bumuo ng isang tagong fleet na binubuo ng ilang daang barko. Karamihan dito ay nagmumula sa Primorsk. Ipinaliwanag ni Joachim Hawkinson na siyang kapitan ng Kustbevakningen. 3 Coast Guard ship na nag-ooperate sa Baltic Sea. Ang lalim ng problema ng Shadow Fleet sa The Guardian. Noong Setyembre 13, mayroong daan-daang shadow ships na gumagalaw sa Baltic sa lahat ng oras. At napakarami nito para sa maliit naming dagat dito, sabi ni Hawkinson sa outlet. Nakakakita kami ng mga barko na hindi pa namin nakita dati sa Baltic, na ngayon lang namin nasasalubong. Ang pagpapahintulot na maglayag ang mga barkong iyon nang walang tanong ay mapanganib. Ginagamit ito ng Russia para pondohan ang digmaan ni Putin, at marami pang barko ng Shadow Fleet ay luma at hindi maayos ang kondisyon. Ayon kay Hawkinson, kung mag-aksidente ang mga barkong ito, magkakaroon ng malaking sakuna ng langis sa Baltic. Mahirap tukuyin kung magkano na ang kinita ng Russia mula sa kanilang Shadow Fleet. Ayon sa Ukrainian Shipping Magazine, gumastos na ang Russia ng 14 bilyon para sa Shadow Fleet ng mga barko hanggang Mayo 2025. Kailangan nilang kumita pa ng mas maraming bilyong dolyar para mapatunayan ang investment nila. Para sa Ukraine, mas mahalaga ang pagputol ng perang pumapasok sa Russia kaysa sa oil crisis na dulot ng Shadow Fleet. Ang pagtumba sa 3 tanker ay hindi magwawakas sa 100 malalakas na fleet ng mga barko. Sapat na ito para mapigilan ang halos 15 milyong bariles ng langis na makarating sa destinasyon. Kahit pansamantala lang, ibig sabihin, natigil ang pera sa Rusya. Ayon sa Kiev Post, noong Setyembre, 15 wala sa 3 barkong tinamaan ng Ukraine ang umalis mula Primorsk. Ipinapakita nitong hindi lumubog ang mga barko, pero sira na kaya di makalayag. Ang gusto ang pinakamalubhang nasira sa 3 dahil sa mga pagsabog sa barko na nagpaalis sa 28 tripulante nito. Walang nasawi, pero hindi iyon inininda ng Ukraine. Ang mahalaga sa kanila, napalubog ng drone nila ang barko. Lalong lumala ang sitwasyon para sa Russia dahil hindi lang mga barko ng Shadow Fleet ang napahinto ng pag-atake ng Ukraine sa Primorsk. 2 sa 4 na loading station ng Primorsk na ginagamit ng Russia sa paglilipat ng krudo ay tumigil sa operasyon dahil sa pag-atake sa kusto. Posibleng nasira ang pipeline at pumping equipment sa lupa. Kaya 50% ang nabawas sa kakayahan ng Primorsk na mag-load sa Ukraine. Sabi ng parehong outlet, ginamit ng Ukraine ang Lyuchi drone sa pag-atake sa Primorsk. Sa mga naunang pag-atake na lampas, 800 kilometro, madalas ginamit ng Ukraine ang UJ-22 Lyuchi drone, isang precision-guided na propeller aircraft na may 75 kaba, 100 at 65 LB warhead. Iminungkahi ng Kiev Post na hindi pa inilalantad ng Ukraine sa publiko ang partikular na drone na ginamit nito, ngunit mukhang malamang na ang Lyuchi ang ginamit. Noong Nobyembre 2024 iniulat ng United 24 Media na na-upgrade ang drone na ito, na ngayon ay may 75 kilong warhead ayon sa Kiev Post. Pinalawak din ang strike range nito hanggang halos 2,000 kilometro o 1,000 at 200 milya. Kung kailangan ng Ukraine na tamaan ang isang target sa malayong distansya, ang Lyuchi ang perpektong pagpipilian. Hindi hihinto hangga't hindi napapabuti ng Ukraine ang long-range missile drone tulad ng Flamingo para mas malakas ang epekto. Noong Setyembre 15 iniulat ni Bloomberg na may hindi bababa sa 2 tanker na nakapagkarga sa Primorsk na nagpapakitang gumagana na ang pasilidad. Itinigil ang pagkakarga matapos ang pag-atake ng Ukraine. Kahit maibalik agad ng Russia ang buong kapasidad ng Primorsk, mararamdaman ang epekto ng pag-atake sa 3 posibleng nawalang barko ng Shadow Fleet. Sabi ng Ukraine, natamaan na namin ang Primorsk. Kaya naming ulitin. Unang ginamit ng Ukraine ang long-range drone sa pag-atake sa mga tangke ng Shadow Fleet sa Primorsk. Dati, nilubog nila ang mga Russian tanker gamit ang seaborne drone at mga operatibang nagbomba sa mga barko. Pero ang isang pag-ataking ito ay sapat na sana para magdusa ang Russia ng malaking pinsala kung iyon lang ang nangyari. Ngunit may nagawa pa ang Ukraine nitong weekend. Hindi lang Primorsk ang target ng Ukraine. Malayo ito sa totoo. Binigyan ng Ukraine ng 2 araw ang Russia para makabawi matapos ang pinakamalaking drone assault bago muling umatake noong Setyembre 14. Sa pagkakataong ito, ayon sa Kiev Post, nagpadala ang Ukraine ng humigit kumulang 80 hanggang 90 drones papasok sa Russia. Gaya ng Setyembre, 12 na pag-atake ipinadala ang mga drone para tumama sa ilang target.
Pero may isang pangunahing tinamaan. Ang Karishi Oil Refinery, mga 60 milya timog silangan ng St. Petersburg, ay itinuturing na mahalaga ayon sa Kiev Post. May taunang kapasidad itong 17-20 milyong tonelada ng langis, katumbas ng 6% ng kapasidad ng pagdadalisay ng Russia. Mukhang hindi pangunahing supplier ng gasolina sa tropa ng Russia sa Ukraine ang refinery. Pero posible may ilang produkto itong umaabot sa mga sundalo. Mas mahalaga ang papel ni Karishi bilang pangunahing taga-supply ng pinong langis sa St. Petersburg, ang pangalawang pinakamayamang lungsod sa Russia, kasunod ng Moscow at rehiyon ng Leningrad, Novgorod at Pskov. Ayon sa Kiev Post, nagawang tamaan ng Ukraine ng matindi ang refinery na ito. Hindi bababa sa 2 sa kanilang mga drone ang tumama sa pangunahing cracking tower ng planta. Ginagamit ito para hatiin ang mahahabang hydrocarbon chains ng krudong langis sa mas maliliit, kaya nagkakaroon ng gasolina at iba pang pinong produkto. Kung walang cracking tower, hindi magaganap ang refining kaya halos walang silbi ang planta ng Karishi. Sinilaban ng drone ng Ukraine ang tower na nagdulot ng mini mushroom cloud na pagsabog. Sinusubukan ng Rusya gawing magaan ang pinsala kumpara sa totoong nangyari. Naglabas agad ng palusot si Alexander Drozdenko, gobernador ng Leningrad, na karaniwan na nating naririnig mula sa Rusya. Hindi raw ito matagumpay na pag-atake ng drone ng Ukraine, ayon sa ulat ng Kiev Post. Hindi raw. Ang sunog na ito ay dulot umano ng tila naging pinakamakapangyarihang sandata ng Ukraine. Mga piraso ng drone na nalikha ng mas superior na depensang panghimpapawid ng Rusya matapos nilang pabagsakin ang mga long-range drone ng Ukraine. Maliit lang ang sunog kaya mabilis din itong naapula. Ayon kay Drozdenko, ngunit ayon sa Kiev Post, ipinapakita ng mga satellite image na may pinsala sa mga processing unit at imbakan ng gasolina sa refinery na iba ang sinasabi kumpara sa opisyal na pahayag. Ayon sa Reuters, sinabi ni Drozdenko na nasira ng Russia ang 3 drone sa Karishi noong gabi ng pag-atake ng Ukraine. Hindi ito tugma sa ulat ng Kiev Post at mukhang kulang para ipaliwanag ang laki ng pinsala. May kakaiba sa naging tugon ng Russia sa pag-ataking ito na parang may hindi tugma at mabilis na itinuro ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na mas epektibo ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery kaysa sa kailanman aaminin ng Russia. Ang pinaka-epektibong mga parusa, ang mga parusang agad na gumagana, ay ang pag-atake sa mga planta ng langis ng Russia, sa kanilang mga terminal at sa kanilang mga imbakan ng langis. Pinuri ni Zelensky sa video address ang pag-atake ng Ukraine noong Setyembre 14. Malaki ang epekto nito sa industriya ng langis ng Russia at digmaan. Hindi nagkakamali si Zelensky. Bukod sa mga problemang dulot ng pag-atake sa refinery, nababawasan din ang supply ng gasolina ng mga sundalong Russian para sa kanilang mga mekanisado at panghimpapawid na operasyon. Sa bawat refinery na napapatigil ang operasyon, nagdudulot ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery ng malalaking problema sa loob mismo ng Russia. Noong Agosto, sunod-sunod na inatake ng Ukraine ang mga refinery. Madalas inuulit ang pag-atake sa parehong lugar, kaya nagkulang ang supply sa ilang bahagi ng Russia. Noong Agosto 28, iniulat ng Independent na may kakulangan sa gasolina sa ilang malalayong rehiyon ng Russia, gaya ng Far East at Crimean Peninsula. Bukod pa rito, tumaas ang presyo ng gasolina hanggang humigit kumulang $300 at $58 kada galon sa mga rehiyon, kung saan ang karaniwang buwan ng sahod ay nasa 1,000 at 200 lamang. Lumalala ang sitwasyon kaya may driver na nagbebenta ng gasolina ng $10, 10 kada galon para mabilis kumita. Lumipas ang 2 linggo. Mas lumala ang sitwasyon. Noong Setyembre 10 iniulat ng United 24 Media na kumalat na sa mas mataong lugar gaya ng Ryazan, Saratov at Rostov ang kakulangan ng supply mula sa malalayong rehiyon ng Russia. Nawasak ng Ukraine ang 17% ng kapasidad ng pagpipino ng Russia, katumbas ng 11 milyong bariles kada araw, sa pag-atake ng Ukraine sa Karishi Refinery. Lalo lang tumataas ang bilang na sobra na para sa Russia. Isa na namang refinery ang napatigil ang operasyon. Ibig sabihin nito ay mas lalo pang kakapusin ng gasolina sa loob ng Russia. Ngayon, ang kakulangan ng gasolina ay tatamanan na rin sa St. Petersburg. Maaaring tanggapin ang mahabang pila sa gasolinahan sa mahihirap na rehiyon ng Russia, pero kapag ito'y lumitaw sa pinakamayamang rehiyon ng bansa dahil inatake ng Ukraine ang refinery na nagsusupply dito, maging ang mga Russian na hindi ipadadala sa Ukraine ay mararamdaman ang epekto ng digmaang sinimulan ng kanilang mga pinuno. Tungkol ito sa pressure.
Sabi ni Zelensky, ang drone ng Ukraine ang pinaka-epektibong parusa na sapat ng paliwanag. Dahil sa mabagal na epekto ng parusa ng kanluran at kabiguan ng shadow fleet ng Russia, ang pagsira ng Ukraine sa oil refinery ng Russia ay nagdadala ng bagong pressure. Ramdam na ng mga mamamayan ng Russia, pati mayayaman, ang epekto ng digmaan sa Ukraine dahil sa kakulangan ng gasolina. Nilalayon ng Ukraine na mapaisip ang mga tao sa Russia kung kailan sila kikilos laban kay Putin. Sa kaunting swerte, aasa rin si Zelensky na magiging mas epektibo ang mga oil sanctions ng kanluran kasabay ng mga long-range drone strike ng Ukraine. Bago ang pag-atake sa Karishi, nag-post si Pangulong Donald Trump ng bukas na liham sa lahat ng bansa ng NATO sa Truth Social. Handa akong magpatupad ng malalaking parusa laban sa Russia kapag lahat ng bansa sa NATO ay nagkasundo at nagsimulang gawin din ito. At kapag lahat ng bansa sa NATO ay tumigil na sa pagbili ng langis mula sa Russia, sabi ni Trump. Inakusahan niya ang NATO ng kakulangan sa dedikasyon sa digmaan sa Ukraine dahil sa pagbili ng langis. At sinabi pa, handa na akong kumilos. Nasaan na kayo? Sabihin niyo lang kung kailan. Sa panig naman ng European Union, nagtakda sila ng deadline para tuluyang itigil ang lahat ng kanilang pag-export ng langis at gas pagsapit ng 2028. Pero baka mabagal ito para kay Trump at Zelensky, lalo na kung epektibo ang presyo ni Trump. Kapag ang NATO countries ay may ibang supplier ng langis bukod sa Russia, mas epektibo ang mga atake ng Ukraine sa mga pasilidad gaya ng Karishi. Tinamaan ang Russian oil tankers. Pansamantalang isinara ang pangunahing oil port nito sa Baltic Sea habang isa pang refinery ang nasusunog. Ang masamang weekend ng Russia ay nagtapos sa panibagong pag-atake sa energy infrastructure ng St. Petersburg. Isang pinagsamang operasyon ng Security Service of Ukraine at ng Intelligence Agency ng Ukraine o Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine ang nagresulta sa pagpapasabog ng isang punong-punong tren ng gasolina noong gabi ng Setyembre 13 hanggang 14. Iniulat ng Kiev Post na ginamit ng dalawang pinakamapanganib na ahensya ng Ukraine ang pampasabog para sirain ang tren ng gasolina sa linya ng Oral St. Petersburg. Malaki ang pinsala ng pag-atake. 2 gwardiya ng tren ang napatay at isang manggagawa sa riles ang malubhang nasugatan. Bukod pa rito, napahinto ang trapiko sa isang pangunahing linya ng rails nang hindi bababa sa 24 na oras. Iba ang insidenteng ito kumpara sa mga naunang atake na tinalakay dito, kung saan gumamit ang Ukraine ng long-range drones. Sa pag-atake, naglagay ng mina ang Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine at Security Service of Ukraine sa riles ng tren. Sumabog ang mga mina nang dumaan ang tren, kaya nadiskaril at nahulog sa riles ang 15 fuel wagon. Hindi pa sigurado kung nasira o natapon ang gasolina ng mga bagon. Pero kahit buo, hindi pa rin sila makakarating ngayon. Malinaw na panalo ito para sa Ukraine, ngunit kulang pa ang detalye sa operasyon. Iniulat ng The Independent mula sa isang hindi pinangalanang military source ng Ukraine na ang operasyon sa linya ng Oral St. Petersburg ay ginawa para gambalain ang tren ng Rusya. Ayon sa source, ang ataking ito ay ginawa para mawalan ng supply ng gasolina ang tropa ng Rusya sa Ukraine. Mahalagang ruta ng supply ang mga linyang riles na ito para sa puwersang Rusya patungong Kharkiv at Sumy. Ang dalawang rehiyong ito ay naging target ng nabigong opensiba ni Putin noong tag-init. At malinaw na ginagawa ngayon ng Ukraine ang lahat ng makakaya nito upang pigilan ang Rusya na makabuo ng anumang momentum sa mga lugar na iyon. Nag-aalala ang Rusya dahil tinatarget na ng Ukraine ang kanilang tren. Ayon sa Jamestown Foundation, mahalaga ang infrastruktura ng tren sa ekonomiya ng Rusya dahil ang riles ng tren pa rin ang pangunahing paraan ng bansa para maglipat ng mga kalakal at tao papasok, palabas at paikot sa bansa. Ang pagbanggit sa Kharkiv at Sumy ay nagpapakita na ginagamit ng Rusya ang mga riles ng tren para magpadala ng supply sa Ukraine. Ipinapaliwanag ni Kaspar Sukand ng International Center for Defense and Security noong Disyembre 2024 kung bakit naging problema ang mga riles ng Rusya. Ipinakita ng network ng riles ng Rusya na ito ay sentral sa pagsisikap ng Rusya sa digmaan. Dahil sa laki nito, napatunayang mahina ang reels, ayon kay Sukand. Ngayon, ginagamit na ng Ukraine ang kahinaang ito. Nabahala ang Rusya sa huling pag-atake nitong weekend dahil hindi na Ukraine ang nagpadala ng drone para gawin ang mahihirap na gawain. Naglagay ito ng mga mina sa teritoryo ng Rusya. Hindi iyon posible maliban kung may operatiba ang Ukraine sa Rusya
o napaniwala nila ang mga tauhan ng Rusya na magmina para sa kanila. Sa kahit anong paraan, ang nangyari sa linya ng Oral St. Petersburg ay isang direktang operasyong sabotahe na wala nang nagawa ang Rusya para mapigilan. Ang katotohanan ang katotohanan iyan ay mag-aalala kay Putin at sa kanyang mga kasamahan. Napipilitan na silang tanungin ang kanilang sarili kung ilan sa mga operatiba ng Ukraine ang gumagalaw sa loob ng teritoryo ng Rusya at kung ano ang susunod na gagawin ng mga operatibang yon. Hindi makakahanap ng sagot si Putin. Hindi niya malalaman maliban kung may sumunod na atake ang Ukraine sa Rusya. Sa tatlong magkakasunod na pag-ataking ito, na isinagawa sa loob lamang ng isang weekend, iniwan ng Ukraine ang ilan sa pinakamahalagang infrastruktura ng enerhiya ng St. Petersburg na naglalagablab sa apoy. 3 araw na impyerno ang naranasan ng Rusya sa St. Petersburg. Ngunit hindi pa rito natatapos ang kwento. Tinarget ng Ukraine ang 1,800 kilometro sa loob ng Rusya at sinunog ang loob ni Putin hanggang tuluyang masira sa weekend na iyon. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga pinakabagong pag-atake ng Ukraine laban sa Rusya. At maraming salamat, gaya ng dati, sa inyong panonood.